Mukha siyang pagod. Inangat niya isang kamay niya at sinikop ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. I know it's not okay with you. Alam mo bang hindi ka marunong magsinungaling? You can't steady your eyes when you do. Napalunok ako. Bakit ganito? Ashley, yung nangyari sa atin, kalimutan mo na yun. Pagputol ko sa kanya. Ano? He asked, stunned. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata. Let's just forget what happened, Adam. We're both drunk that night at hindi natin alam ang ginagawa natin. I was not drunk. Well, I was. Dala ng alak, kaya may nangyari sa atin. Hindi ako galit sa iyo kung yan ang inaakala mo. Hindi rin ako maghahabol. At kung nagigilty ka, don't be. We're adult and it was just a one-night stand. Nang hina ko sa huli kong sinabi, may kung anong pumitik sa akin dibdib. It's not okay with me, Ashley Nicole. And it's not just a one-night stand. Damn it. Bagyang tumaas ang boss niya at nanggigigil. His soft and calm figure were suddenly gone. Adam, pwede bang huwag mo nang gawing komplikado ang lahat? Hindi naman yun sinadya. At saka, hindi ka ba natutuwa na hindi ako ang klase ng babae maghahabol sa'yo dahil doon? When I claimed you, it was already complicated. I was your first man, so I held the right to get worried. Damn it! Nagulat ako sa kanyang pagmumura at ang bawat salitang kanyang sinabi ay tila kulog sa aking dibdib. Hindi ko inaasahan ang ganitong reaksyon niya. Tumayo siya tumalikod sa akin. Ramdam ko ang galit niyang tila kapanayam ang dilim ng kalangitan. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa bewang at tila kinakalma ang sarili. Naginit ang aking muka at pumorma ang tubig sa gilid ng aking mga mata. Pagkakamali yun, Adam. Sabi ko. Wala kang responsibilidad sa akin. Wala akong demand. Ibalik na lang ang turingan natin sa isa't isa at kalimutan na may nangyari. Parang may nagbara sa akin lalamunan habang sinasabi ko iyon. At some point, my chest was struggling to breathe. Hindi siya sumagot agad at nanatiling nakatalikod sa akin. Hindi ko na may babalikan dati. Sabi niya at saka gumalaw paalis. He didn't bother to look at me. Tinanaw ko na lang ang pag-alis niya. Tom, mas apektado pa ako sa kanya kaysa kay Ryan. Iniligpit ko ulit ang mga platong hinain ko sa mesa. Inilagay sa sink at hinugasan ang platong nalagyan ng kanin. Pero hindi ko napigilan pa ang panginginig ng aking labi. Kinuha kong sponge at ipinunas sa pinggan. I kept my face unspoken, pero tuluyang lumandas ang luha sa aking pisngi. Humikbi ako. Tanging ang tunog lamang ng tumutulong tubig sa gripo at kalampag ng pinggan ng kasama kong lumuluha. Para bang ang huling pag-uusap namin ni Adam ang naging dahilan para lumabas ang nararamdaman ko sakit sa dibdib. Napuno na at hindi na kaya pang kimkimin. Bakit ganun? Pwede namang one at a time ang pagdating ng sakit, diba? Hindi ko sila problema. Bakit sila magiging problema kung ako naman ang nagsamula noon? Me? Being one-sidedly in love with my best friend and me? Having so intimately close with my neighbor. Pareho ko silang kaibigan. Ngayon, pareho ring nawala. Ang daming nawala actually. My best friend, my newborn friend, my peaceful mind and my virginity. Hindi ko magawang punasan ng luha ko dahil sa bula sa aking mga kamay. I cried silently. Umakyat ako sa kwarto ko at inulubog ang sarili sa aking kama. I felt everything fell away from me. Ate Ina, pwede ba akong umalis ng maaga? Kumakain kami ng hapunan nang biglang nagpaalam si Susan kay Ina. Hindi nila alam ang ipinunta dito ni Adam, 4 na araw na ang nakalilipas. Alam ko mugto ang mga mata ko nung sumunod na araw ngunit mas pinili ni Ina na huwag muna akong tanungin tungkol doon. Napapasalamat na rin ako. Hindi muna niya inalam. Nakakapanghina pa. Sinubuan ni Ina si Diana at saglit na nilingon si Susan. Oo naman. Bakit? Anong meron? Casual niyang tanong. Kumunot ang noo ko nang humaba ang huso ni Susan at tila nangingiti. Inimbitahan kasi ako ni Fred na manood mamaya ng game nila. Gusto ko po kasing pumunta. Sabi niya at napapalakpak pa.
Ito na naman, yung si Fred. Sino ba yung Fred? Baka kung saan mo lang yun nakilala ha? Delikado ngayon, Susan. Pagpapaalala ko sa kanya, ang dali pa namang mabighani nito. Di naman ate, mabait yun. Saka kilala yun ni Kuya Adam. Katimate niya yun, yung si Tolentino 11. She mentioned his name kaya napatigil ako sa pagmuya. Teammate ni Adam? Naramdaman ko naman ang pamilyar na pintig ng puso ko. Lumiwanag ang mukha niya sa akin. Oo ate, may game kasi sila mamaya sa court. Hindi mo ba alam? Hindi ba sinabi sa'yo ni Kuya Adam? Napatingin din sa akin si Ina. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi pa kami nagkikita at hindi rin siya nagtatext o tawag. Alam ko naman kung bakit kaya syempre hindi niya rin ako iimbitahan para manood muli ng laro nila. Wala na yata kaming connection pa. Maliban sa galit siya sa akin. Umiling ako. Hindi niya nabanggit. Busy siguro. Sabi ko na lang at umiwas ng tingin. Ipinagpatuloy ko ang pagkain pero nawalan na ako ng panlasa. Sumama ka na lang sa akin. Ate, tsak namang matutuwa si Kuya Adam kapag nandoon ka. Huwag na, saka masakit ang ulo ko. Maga ako matutulog. But there's a part of my mind that's wanting to say yes. Kaya lang baka magmukha lang akong tanga doon. Pinilit ko na lang naubusin ang pagkain ko para makaakyat na sa kwarto. Hindi ko na pinansin pa si Susan para hindi na mangulit. Naging tahimik kami sa hapagkainan pagkatapos noon. Kung hindi lang dahil sa mga hagikik ng kambal ay magiging lamay ang hapunan namin. Hindi ako nakatulog agad pagkaalis ni Susan sa bahay. Nagmamadali pa at excited. Parang basketball lang. Ang ginawa ko, naglinis na ako ng kwarto. Umaasang kapag napagod ay aantukin din ako. Nagpalit ako ng sapi ng kama. Nag-sort ng mga important documents at sinabog ang mga damit sa aparador saka tiniklop ulit. Natapos ko na lahat pero hindi pa rin ako inaantok. Nanalo kaya sila? Pinigilan ko ang sarili kong bumaba at pumunta ng court. No, hindi. Dito lang ako sa bahay. Wala akong mapapala doon. Napabuga ako ng hangin at dinala na lang ang laptop sa terrace. Na-check ko na kanina ang email ko kaya malinis na iyon. Nag-Facebook na ako pero dahil katapat ko lang ang kwarto ni Adam, hindi ko maiwasang mapasulyap doon. Ay say, kapag bumigat na ang talukap ko, tatayo na ako dito. Hours have passed. Dilat na dilat pa rin ako. Nanood na ako ng mga music video sa YouTube, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. At tuwing may mga maiingay na grupong dumadaan sa baba, ay nangahaba pa ang leg ko para silipin iyon. I was guilty. Hinihintay ko makauwi siya dahil gusto ko lang namang makibalita kung nanalo sila. I am starting to get bored nang makarinig ako ng mga maiingay na grupo. Sumilip ako sa baba. Ganoon na lang ang bilis ng takbo ng puso ko nang makita ko ang mga lalaking naka-jersey na paparating. Kasama nila si Adam. Hindi naman lantad ang panonood ko sa kanila dahil halos nakatago na ako. There are about 6 to 8 guys and a few girls at nagtatawanan sila at nagkukwentuhan. Kaya naglilikha sila ng ingay. Nasa unahan si Adam at may hawak na bola. He was wearing the same red and black jersey. Tiningnan ko siyang maigi. Nakangisi siya habang nakikinig sa katabing lalaking kausap. Nang tumapat sa gate niya ay nagsimula ng magsipaalam ang ibang kasama. Tinanguan na lang niya ang mga ito pero yung kasama nilang babae ay lumapit kay Adam. Tila nakikipagbiruan pero ang iti halatang nagfo-flirt. Tinapik pa niya sa balikat si Adam. Kumunot ang noo ko at tinagod ng tingin ang babae. Grabe, parang tipid na tipid sa tela. Kita na ang kuyukot sa kaiksaan ng shorts. Tapos yuko pa more. Luluwa na ang nagsusumikip niyang dibdib. At ang likod ng damit, hiwa-hiwa. Kita na ang brampula. Yung totoo, anong style yan? Naghihirap ba yan sa sinulit? Tipid na ngumiti si Adam at tuluyan nang nagpaalam yung babaeng mahirap sa sinulid. Tinanaw muna ni Adam ang mga kasama bago pumasok sa bahay. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makapasok sa loob. Umayos ako ng upo at nilingon ulit ang laptop sa harap ko. Napanguso ako. Ano kayang balita? Siguro nanalo sila kasi nagtatawanan pa sila eh. Bakit walang celebration? Baka friendly game lang? Ewan? Nakapangalumbaba akong tinignan ng Facebook ko. Ang boring-boring na sa newsfeed.
Napatingin ako sa bintana sa tapat ng bumukas ang ilaw nito. Nakabukas ang bintana kaya nakikita ko ang kaganapan sa loob. Kumabog ang dibdib ko na makita ko si Adam. Palakad-lakad siya. May inihagis at may kinuha na kung ano sa kwarto niya. Pumorma akong nakaharap sa screen ng laptop ko pero malilikot ang mga mata kong pasulyap-sulyap sa kanya. At sa tuwing mapapalangon siya sa direksyon ko ay agad akong iiwas ng tingin. Magkakabuhol-buhol pa ang pintig ng puso ko sa kaba. Nang muli akong tumingin sa kanya ay kapapasok pa lang niya sa banyo. Hindi ako umalis sa pwesto ko hanggang sa lumabas siya ng pinto na nagpupunas ng buhok. He was wearing a white sandal. Nang mapagawi ang mga mata niya sa akin ay nag-iwas agad ako. Umaktong seryoso sa ginagawa pero nag-scroll lang ako sa newsfeed at hindi iniintindi ang dumadaan sa mata ko. Wala kasi doon ang utak ko. Nakita ko ang pagpatay niya ng ilaw. Paglingon ko ay nakasara na ang kurtina. Bumagsak ang balikat ko. Nalungkot ako. Siguro ay galit pa rin siya sa akin. Nawalan ako ng gana. Nag-log out na lang ako sa mga nakabukas kong social media accounts at pinatay na pati na ang laptop. Pipilitin ko ng matulog kahit parang ang daming gumugulo sa isip ko. Ayoko lumabas na desperada. Pagkatayo ko ay napalingon pa ako sa bintana niya. Nakita kong bahagyang sumayaw ang kurtina nito. Bakit hindi pa niya isara ang bintana niya? He has an aircon in his room. Nagkibit-balikat na lang ako at pumasok na sa loob. Sabado ng umaga nang gumising akong malamya na naman. Araw-araw na ata. Bawat araw tila normal na ang gising kong ganito. Habang tinatahak ang pahagdanan, binibilang ko rin ang mga araw na huling nag-usap kami ni Adam. And to be exact, 2 linggo na. Buisit na yan. Bilang ko talaga mga araw mula noon. Buisit. Napahinto ako nang makarinig ng baritonong boses mula sa baba. Napaawang ang labi ko nang mapagtanto ko kung kaninong boses iyon. Kumabog ang dibdib ko at halos nakatingkayad ako habang patakbong tinungo ang hagdan. Pinilit kong hindi lumika ng anumang tunog. Masayang nag-uusap si Susan. Bago tumapak sa unang baitang ay mabilis kong sinuklay ang buhok ko gamit ang aking daliri. Pinunasan ko rin ang gilid ng labi ko at baka may natuyong laway pa. Hindi naman ako tululaway pagtulog pero syempre naninigurado lang. Nagtanggal na rin ako ng muta. Tumikim pa ako sa kahumakbang na pababa. Formal na mukha ang ipinakita ko. Bagong gising look, which is a bit true a while ago. Habang pababa ay palakas ng palakas ang tawanan nila. Hanggang sa tuluyan ko na silang nakita. Narinig nila ang yabag ko kaya sabay silang napatingin sa akin. Halos mapigtas ang hangin sa akin nang magtama ang mga mata namin ni Adam. Pero nakangiti lang siya. Yung ngiting si Susan ang may gawa. Nalito tuloy ako kung anong reaksyon na ipapakita ko sa kanya. Bago ko pa siyang ngitian ay tinanggal na niya ang tingin sa akin. Na-freeze tuloy ang inihanda kong ngiti sa kanya. Good morning ate. Nagdala nga pala ng pasalubong si Kuya Adam. She cheerfully said. Bumaba ang tingin ko sa mga plastic na hawak niya. Hindi ko alam kung ano pero may mga ilang kahon din yun. Tumango lang ako at saka tumingin ulit sa kanila. Sumilip agad sa kanyang pambisig na relo si Adam. Alis na ako Susan, may lakad pa ako. Nakangitim pa alam niya dito. Sumikip ang dibdib ko. Hindi niya man lang pinansin ang presensya ko. Kunot noong tiningnan ako ni Susan. Tila ba siya ay nagtataka. But I heaved out a sigh. Humigop ako ng hangin para lakasan ang loob ko. I want to reach out to him. Adam. Tawag ko. Nilungon naman niya ako. Ang tingin na iyon ay nagpakaba na naman sa akin. Napakapit ako sa sariling kamay. May ginawa kasi akong cake kagabi. Baka gusto mo kumain muna. Naiiya akong sabi. But his strong defined face remained cold. Hindi na. Susan, alis na ako. He even tapped her shoulder and left. Naiwan ako at tinanaw muli ang pag-alis niya. I pouted my lips to stop myself releasing even a single tear. But I do felt the pinch of pain in my chest. Nalalaking mata namang nilingon ako ni Susan. Ouch ate, ang sakit naman nun. Ngumiwi pa siya na parang siya ang nasaktan. Hindi ko siya pinansin at tumungo na lang sa kusina. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Magpapakamanhid na lang ako para maibsan ang panlalamig niya. O saan ba't lilipas din ito?
Habang dumadaan ang mga araw ay mas lumalala ang panlalamig ni Adam. Pumupunta lang siya sandali para magdala ng kung ano-ano sa kambal o kay Susan. Kahit nakatayo na ako sa harap niya ay dinadaan-daanan niya lang ako. Para na lang akong hangin sa kanya. Kung minsan mas pinapansin pa niya si Susan kaysa sa akin. Yung tawanan at biruan namin dati, si Susan na ang nakakaranas. Hindi ko maiwasang tubuan ng inggit. Hanggang kailan ba siya magdadamdam? Lumipas na ang mahigit 1 buwan. Tananghali ako ng gising kaya naman hindi ko na naabutan ng agahan ni Naina. Pagbaba ko ay nagluluto na siya ng pang-ulam namin. Kaya lang, nalukot agad ang mukha ko nang naamoy ko ang ginigisa niya. Nagtakip pa ako ng ilong. Pinilit kong silipin ang niluluto dahil ang sama ng amoy. Ina, ano ba yung niluluto mo? Ipit pa ang boss ko dahil nakatakip ang ilong ko. Nagahalo siya sa kawali nang nilingon ako. Nakataas ang buhok niya at may ilang takas na buhok ito. Nagigisa pa lang ako. Bakit? Mabaho? Takang tanong niya. Tumango agad ako. Baka sira na ang kamatis? Sabi ko, sa sobrang baho ay nakakaramdam na ako ng pag-ikot ng aking sikmura. Nasusukan na ako. Nagtubig ang lalamunan ko at nag-akyata na yata ang mga laman loob ko. Patakbo akong pumunta sa banyo at halos susubsob ko na ang mukha ko sa sink sa pagsuka. Shit, may nakain ba ako masama kagabi? Ilang sandali pa ay nagmumugna ako ng bibig at naghilamos na rin. Bahagyang guminhawa ang katawan ko. Siguro ay may nakain akong panis na. Okay ka lang? Napalingon ako kay Ina na nasa pinto at nag-aalalang pinagmasdan ako. Dahan-dahan akong tumango. Oo, nasira yata ang tiyan ko. Okay na ako. Nag-snack kaming magnininang sa sala habang nanonood ng TV nang matakam ako sa niluluto ng chef. May sangkap siyang singkamas at bagoong. Naglaway ako at parang gusto kong kumain noon. Susan! Sigaw ko mula sa sala. May hawak siyang tasa nang sumilip mula sa kusina. Yes, ate? Meron ba tayong singkamas dyan? Umiling siya. Nanibugo ako. Wala, ate. Hindi naman tayo bumibili nun. Kainis naman. Tumayo ako at kinuha ang wallet sa kwarto. Nagmamadali akong bumaba para makabili agad. Ibinilin ko na lang ang kambal kay Susan dahil may nilakad si Ina. Saktong pagbukas ko naman ng gate ay nakita ko si Adam. Papasuot na siya ng helmet niya. Naka-jacket din at complete gear sa pagmamotor. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti ako pero isinuot lang niya ang helmet. Sumakay ng motor at saka umalis. Tinanaw ko siyang muli habang papalayo sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko alam kung bakit pero titig na titig sa akin sa Ina at Susan habang kumakain ako ng singkamas na isinasawsaw ko pa sa kalamansi. Ngumingiwi sila sa kada subo ko. I found myself giggling. Ate, hindi ka pa dyan nabubusog? Nakakailang balikan na kaya? Ani Susan. Nakapangalumbaba pa siya sa lamesa na akala mo'y para akong palabas sa TV. Kumunot ang noo ko at kumagat muli ng singkamas. Hindi naman ako tataba rito. Hala siya, kanina ka pa kaya kumakain? Yung kanin mo 3 plato na. Kala ko diet ka. Tanong niyang muli. Nagkibit balikat ako. Hindi naman to araw-araw. Natatakam ako eh. Napapansin ko rin naman na madali ako magutom. Kanina umaga pa nga ay halos maubos ko ang isang loaf ng tinapay. May nakita kong chocolate powder at hotdog kaya inilagay ko iyong palaman sa tinapay. I was starving when I saw that. Sobrang sarap kaya. Habang nakatao ako sa shop, nagbaon pa ako muli ng singkamas at bagoong na may kalamansi. Pero dahil mangangamoy ang bagoong sa loob ay hindi ko muna inilabas sa counter. Sa kusina na ako kumakain pag may time. Tuwing pinapansin na Ina ang pagbabago ko sa pagkain, hindi ko nalang pinapansin. Feeling ko kasi, dahil sa nakaka-frustrate ang mga lalaki sa paligid ko, ay sa pagkain ko na lang na ililipat ang atensyon ko. At least doon, hindi complicated. Hindi rin naman ako figure conscious, kaya okay lang din. Inilagay ko ang 2 slice ng chocolate cake at iced tea sa tray para ma-serve sa customer. Nag-deliver si Greg kaya ako ulit ang totoka. Pero ilang hakbang bago makalapit sa lamesa ay bigla akong nahilo. Halos mag-blackout ang paningin ko. Nawala ang balanse ko sa tray. Mabuti na lamang at nasalo na lalaking customer. Napakapit ako sa isa sa mga upuan sa gilid ko. Okay ka lang, miss? Ani ng lalaki.
Inilan niya ang upuan at dahan-dahan akong pinaupo. Pati ang kasama niyang babae ay napatayo na rin. I saw their faces painted with anxiousness. Nang medyo guminahaw ang aking pakaramdam ay inangat ko ang tingin sa kanila. I'm okay. Thank you. Pinilit kong umiti para bumalik na sila sa kanilang mga upuan. Ilang beses akong pumikit para ikondisyon ang aking sarili. Siguro ay sa pagod lang ito o baka yung katakawan ko lately ang sanhin nito. Sigurado kang ayaw mong pumunta sa ospital para mag-check up ka? Nag-aalalang sabi ni Ina. Dinala niya ako sa aming maliit na opisina at pinainom ng tubig. Pagkabalik ni Greg ay siya na muna ang pinatao namin sa counter. Nakangiting umiling ako sa kanya. Masyado namang uwi kung pupunta pa ako dun. Nahihilo lang naman ako. Hindi na bro, baka tulog at pahingi lang to. She'll sigh in defeat. Okay, mauna ka nang umuwi para makapagpahinga ka. Ipapahatid kita. Huwag na, kaya ko na. Tanggi ko, pero ilang sandali niya akong talitigan bago bumuntong hininga. Ina is so kind and sweet. Paanong hindi niya kasama ang tatay ng kambal? Tumayo ako't mahigpit na niyakap siya. Don't worry bro, I'll be fine. Pahinga lang ito. I assured her through my words. Okay, take good care of yourself, Ashley. Aniya. Umuwi ako mag-isa sa bahay at tulad ng sinabi ko ay nagpahinga ako kaagad. Madali naman ako nakatulog. Ilang oras din ata akong nakatulog. Nang gumising naman ako ay nakaramdam na ako ng pangangasim ng sikmura. Napatakip ako ng bibig nang halos maduwal ako. Tumakbo ako sa baba at dumiretso sa banyo. Napahawa ako ng mahigpit sa edges ng sink habang sumusuka. Mapait at maasim ang panlasa ko at halos bumaliktad talagang sikmura ako. Bakaramdam ko ay nailabas ko na lahat pati laman loob ko. Nang tumigil ay nagbumug agad ako para mawala ang mapait sa akin dila. Napahilamos na rin ako at tiningnan ang muka sa salamin. Kung sundin ko kaya si Ina, magpa-check up kaya ako? Napapadalas ng pagsusuka ko? Bumalik ako ulit sa aking kwarto para makapagpalit ng damit. Baka bukas subukan kong magpatingin sa doktor. Ayoko namang i-baby ang nararamdaman ko at baka lumala. Dahil hindi ako nakapagpalit kanina ay kumuha ako ng t-shirt sa aparador. Pagkabukas ko pa lang na aparador ay nagbagsaka ng ilang gamit ko doon. Yumuko ako at pinulot ang 2 balot ng napkin ko sa sahig. Nang ibalik ko iyon sa dating pwesto ay napatigil ako. Walang bawas at hindi pa nabubuksan. Tinignan ko ang 2 balot at saka ko kinuha ulit. Napahigpit ang hawak ko dito habang napapaisip. Binili ko ito last month. Dapat meron na ako ngayon, di ba? Dumagundong ang dibdib ko. Mabilis kong inihagis ang mga ito sa loob at hinablot ang phone ko. Tinignan ko ang kalendaryo kung saan ko nilalagyan ng post ang monthly period ko. Regular ako at walang palya iyon. Halos manginig ang kamay ko at lumalagpas pa ako sa kakaslide sa screen dahil sa sobrang tense. I froze. Delayed na ako ng 4 na araw. Delayed? Then I remember my cravings. Now, it felt weird. I remember the night me and Adam. Oh my God. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi kaya... Nanginginig ang aking kamay at halos mabingi ako sa lakas ng pintig ng puso ko. Anong gagawin ko? Paano kung... Shit. Hindi ko mabanggit ang salitang tila kinatatakutan ko. Napasabunot ako sa aking buhok na parang kay laki ng aking ginawang kasalanan. Ilang sandali ako sa ganoong posisyon bago tumayo at nanginginig pa ring inayos ang sarili. Kailangan kong maniguro. Kaya lumabas ako at pumunta ng butika upang bumili ng pregnancy test kit. I bought 5 kits. Sa unay parang gusto kong umatras nang nasa mga kamay ko na ang test kit. Ilang beses ako napahilamos ng aking mukha habang tinitingnan sa aking harap ang mga ito. Natatakot ako. Paano kung meron nga? Hindi ko alam ang gagawin. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumapit ako sa sink kung saan nakalatag ang mga pregnancy test kit. I read the instructions. Napakaliit ng kagamitan pero sa kaso ko ay parang isa itong kinatatakutan na sandata. I took a glimpse at the first kit and I saw 2 red lines. Shit! Napatras ako't napahawak sa aking muka. Pero una pa lang iyon, may 4 pa. I was still hoping that it will turn negative. 2 red lines on the second kit.
Another two red lines on the third kit, and with the fourth and fifth, both were two red lines too. Agad na umagos ang luha sa aking mga mata. I'm pregnant with Adam's child. Dahan-dahan ako lumabas ng banyo at umakyat sa taas. Nagkulong ako sa kwarto, dala ang takot at sobrang kaba. Naiiyak ako, hindi dahil sa ayoko ng baby na ito. Hindi pa ako handa. Magiging nanay na ako. Bulong ko pa sa akin sarili. Hindi ko maramdaman ang tuwa dahil natatalo ito ng takot. Kinakain ako ng takot. Bakit hindi ko naisip ang consequences ng ginawa ko? Kaya ba sobrang nag-aalala si Adam dahil baka may nabuo kami? Ano gagawin ko? Hindi na ako lumabas ng kwarto ng araw na iyon. Humingi pa ako ng ilang araw na pagliban sa shop kay Ina. Idinahilan ko na lang na hindi magandang aking pakaramdam. Ina was suspicious, but I intend to be discreet for now. Alam ko namang lolobo ang tiyan ko at malalaman din nila. Nangingiti ako habang sinusuklayan si Dayan. Ang cute-cute niya at ang lambot ng straight niyang buhok. Namana sa mama niya. But something warmed my heart. Ilang buwan mula ngayon, magkakaroon na rin ako ng sariling anak. Ganito rin kaya siya ka-cute? O baka katulad din na Dylan na makulit at magulo. Nangilad ang luha sa aking mga mata. Paano ko kaya sila maaalagaan? Magiging maayos ba akong mommy? Paano kung hindi ko talaga kaya? Mapapag-aral ko ba siya? Napatingin ako kay Susan nang marinig ko ang pagtawag niya kay Dian. Lumabas ang bata at sunundan ko ng tingin. I blinked back my tears. Habang nakatingin ako sa labas ay dumating si Adam. He was smiling at nakipag-appear pa sa kambal. Ganito rin kaya siya paglabas ng anak niya? Nagbaba ako ng tingin at pinunasan ang gilid ng aking mata. Pagtingin ko ulit sa kanila, nagtama ang mga mata namin. Nakatitig siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero wala na akong balak na alamin pa. He's the father of the child in my womb, and yet, I'm scared to tell him as much as I'm afraid to accept it. Nag-iwas ako ng tingin na tumayo para umakyat sa kwarto ko. Hindi naman niya ako papansinin kaya itutulog ko na lang ang minutong ibibigay ko sa kanya para subukang kausapin siya. Malalim na ang gabi nang magising akong nagugutom. Pagbaba ko ay si Ina na lang ang nasa sala at nagkakape. Nakabukas ang TV pero mahina na lamang ang volume nito. Ang kambal? Tanong ko, na mukha namang tulog na dahil tahimik na rin ang kabahayan. Tulog na. Umuwi na rin si Susan. Kumain ka na. Tumango na lang ako at pumunta na sa kusina. Pakiramdam ko'y gutom na gutom ako. Pinagpaplanuhan ko na rin ang magpakonsulta sa doktor. I wanna ask Ina to. I need to seek some help. May nakatakip na pagkain sa lamesa pero sa tabi nito may isang bouquet ng pulang rosas. Napanguso ako. Para kanino kaya ito? Ang ganda ng arrangement at mukhang mamahalin. Napatingin ako sa gilid nang marinig ko ang yapak ni Ina. She went to the sink to wash the cup she used. Kanina tong bulaklak? Maganda. Sabi ko habang nakatingin dito. I was really fantasizing the roses. Para sa'yo yan. Manayad na sagot niya. Kumunot ang noo ko. Sa akin? Tumango siya at itinaob ang tasa. Oo, galing kay Adam. Ibibigay yata sa'yo kanina kaya lang bigla ka daw umakyat. Sabi ko baka masama pang pakiramdam mo kaya ipinaiwan na lang niya. My lips parted a bit while listening to her. My heart skipped a bit. For a long time, I did not expect him to do something like this again. We were distant lately, and this surprised me. Inilapag kong kumpol ng rosas sa ibabaw ng aking kama. Nakaupo ako at niyakap ang aking mga binti habang tinitingnan ito. He gave me roses. Hindi na ba siya galit? Is this his way to reconcile? Wala din namang note na kasama so I'm curious. Nilungan ko ang cellphone ko sa gilid ng tumunog ito. And my heart started pounding fast the moment I saw his name. Adam is calling. Panandalian ko itong tinitigan. Kinabahan ako. Paano ko siya kakausapin ngayon? Now that I figure out I'm pregnant with his child. I am terrified. Pero ayokong talikurin ng suliranin na ganito. Hindi ako natakot nang ibuka ko ang mga hita ko sa kanya. Hindi rin ako matatakot na magkakaroon ako ng anak. Biyaya ito pero hindi ako maghahabol sa kanya. Hello? Mahinang sagot ko sa linya. Pero ang puso ko, buhol-buhol na ang pintig. Ashley Nicole,
I bit my lip when I hear his baritone voice. Something in me tingled. Nagising ba kita? I felt a hint of anxiousness in his deep voice. Is he worried? Hindi naman, pero patulog na ako. He sighed. I wonder what's behind that sigh. I waited for him to say something, ngunit may ilang segundo rin ang katahimikan sa aming linya. Ipinatong ko ang aking baba sa tuhod. Natanggap mo na ba yung mga bulaklak? Inabot ko ang mga ito at inalapit sa aking paanan. Banayad na hinaplos ang bawat petals nito. Oo, para saan ba to? To say sorry. And I missed you. Bahagi akong natigilan. He missed me? Yun agad ang tumatak sa isipan ko, na para bang iyon ang pinakamahalaga sa sinabi niya. Naramdaman ko biglang may nagliliparan sa aking tiyan. I pouted my lips. What for? Can I see you? Hindi niya sinagot ang nauna kong tanong. Dumagundong pa ang aking dibdib. Bakit? He sighed. Nandito ako sa terrace. Bukas pang ilaw mo kaya inaabangan sana kitang lumabas. Napalingon ako sa pintong nakasara sa terrace at parang may nag-uudyok sa akin lumabas doon dahil sa alam ko nandoon din siya. Pero, Adam, nakahiga na kasi ako eh. Inantok na rin ako. Pagdadahilan ko, kinakabahan ako makita siya, ang makausap siya dahil baka puro kasinungalingan ang masabi ko sa akin niya.